ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Lunes, July 28, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. PNP at MMDA handang-handa na sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Kamara maghahain ng motion for reconsideration hinggil sa inilabas na ruling ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay BP Sara Duterte. 4.5 milyong katao apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat sa buong bansa. 30 individual na italang nasawi. DA tiniyak na walang magiging pagtaas sa presyo ng bigas sa kabila ng pinsalang idinulot ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. PNP Chief General Nicolas Torre III itinanghal na winner by default. Makarang hindi sumipot si Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa charity boxing match kahapon. Sa atin namang Metro News, suspensyon ng klase at liquor ban ipinatupad sa Quezon City ngayong araw bunsod ng SONA. Science and Technology News, bagong semiconductor design na maaaring makapagpababa ng halaga ng terahertz technology na develop ng mga scientists. Sa atin namang lifestyle news, soil tiles mula sa Pilipinas, tampok sa Philippine Pavilion sa Venice Architecture Biennale. Sa ating music trivia ngayong petsa, nirelease ang debut single ni Kylie Minogue na dance pop version ng awitin na Little Eva. Ano ang kantang ito? Alamin! Sa atin naman balitang kakaiba, isang lalaki sa China nakalunok ng kutsara sa labis na kalasingan. Ang ating pong oras, 6:50 na umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. At sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May nakaambang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng walang paggalaw o magkaroon ng rollback na 10 centavos hanggang 30 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Inaasahan naman ng 40 centavos hanggang 60 centavos na idagdag presyo sa kada litro ng diesel, habang maaari ring tumaas ng 20 centavos hanggang 40 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Isa sa nakikitang dahilan ng oil price adjustment ngayong linggo ay ang hindi inaasahang pagbaba ng inventaryo ng krudo sa Estados Unidos na indikasyon ng matinding refinery activity. Samantala, programa na ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pangangasiwaan ng RTVM. Detalye po ihatid ni Chanel Salazar. Pangungunahan ng Presidential Broadcast Staff na Radio Television Malacanang o RTVM ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Bagamat walang partikular na pangalan na magiging direktor, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang RTVM team ang mangasiwa ng program flow ng taunang ulat ng Pangulo. Nabatid na ang RTVM ang regular na nangangasiwa sa mga coverage at lakad ni Pangulong Marcos. Matatandaang si dating Presidential Advisor on Creative Communications Secretary Paul Soriano ang naging direktor ng unang SONA, habang ang RTVM naman ang nangasiwa ng ikalawa at ikatlong SONA ng Pangulo. Para sa SONA 2025, ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon.
Samantala, handang-handa na ang PNP at MMDA sa mga ganap na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa sa Quezon City ngayong araw. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Azilo, mahigpit ang kanilang koordinasyon sa intelligence community at wala naman silang namomonitor na matinding banta na magdudulot ng hindi maganda sa araw ng SONA ng Pangulo. Inihag naman ni Azilo na ang mga grupo at na pro at anti sa gobyerno ay papayagan lamang na magsagawa ng mga pagkilos hanggang sa St. Peter's Parish Church. Nasa mahigit 16,000 naman mga pulis mula sa NCRPO ang idideploy sa SONA, habang may ipapadala ring mahigit 3,000 support units at mahigit 3,000 reinforcement mula sa iba pang ahensya ng gobyerno. Samantala, nakapaglatag na ng hakbang ang MMDA upang matiyak ang maayos na traffic at maiwasan naman ang pagbaha sa araw mismo ng SONA ng Pangulo. Ayon sa MMDA, may ilalagay silang zipper lane sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sa isang traffic advisory, pinayuhan naman ng MMDA mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang inaasahang matinding trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at IBP Road. Sa dagdag pang mga balita, 2,000 mga pulis ipinakalat ngayong SONA. Narito naman ang report ni Angel Garcia. Iniyak ng Philippine National Police and Seguridad sa ika-4 na State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, humigit kumulang 12,000 mga pulis ang nakadeploy sa mga strategic areas, kabilang na ang 3,000 pulis sa paligid ng House of Representatives at kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sinabi ni Torre na inaasahan kasi ang kaliwat kanang kilos protesta mula sa mga makakaliwang grupo, kaya todo higpit ang seguridad na kanilang ipatutupad. Bagamat walang natatanggap na seryosong banta, nakalatag na rin ang mga anti-criminality measures ang PNP tulad ng Checkpoint, Task Force Manila Shield at pahibagtulungan sa AFP at iba pang ahensya para sa mas pinatinding seguridad. Sa ngayon, may 3 grupo ang binigyan ng permit para mag-rally sa tapatang St. Peter's Church, Sandigan Bayan at sa White Plains. Para sa SONA 2025, ako si Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita, katatagan at determinasyon sa pamumuno dapat ipakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito naman ang report ni Gina Mape. Gina. Sa kanyang State of the Nation Address also na hindi kahit ng opisyal ng Catholic Bishops Conference of the Philippines si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilahad ng malinaw, direkta at mga epektibong patakaran upang tugunan ang mga pangunahing suliranin ng bansa. Sinabi ni Father Jerome Ceciliano, ang Executive Secretary ng CBCT Episcopal Commission on Public Affairs, na hindi maaaring isantabi ang kahirapan, katiwalian, kawalan ng trabaho at kakulangan sa serbisyong pangkalusugan ng sambayanang Pilipino. Bukod sa malinaw na direksyon, umaasa rin si Father Ceciliano na makikita sa Pangulo ang higit na katatagan at determinasyon sa pamumuno. Bagaman niya at kinikilala niya ang kalmadong pamumuno ng Pangulo bilang isang positibong katangian, iginiit ni Father Ceciliano na higit na mahalaga ang pagiging masigasig at maagap sa pagtuhon sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Ipinaabot din ni Father Ceciliano ang kanyang hangarin na makita si Pangulong Marcos bilang isang matalinong tagapamahala ng ekonomiya, matatag na leader sa larangan ng politika at matapang na pinunong may malinaw na vision para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa SONA 2025, ako po si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, maghahain ng motion for reconsideration ng Kamara sa Korte Suprema hinggil sa naging desisyon nito na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na pahayag ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante, iginit itong sinunod ng Kamara ang proseso ng impeachment batay sa nakasaad sa konstitusyon at mga naunang ruling ng Supreme Court. Pumalag ang Kamara sa ruling ng SC na lumabag sa 1-year bar rule ang articles of impeachment na ipinadala sa Senado. Pinabulaanan din ni Abante na hindi inaksyonan ng Kamara ang 3 naunang impeachment complaint na inihain noong Disyembre 2024 dahil sa parehong araw na inaksyonan ng impeachment complaint na inihain noong Pebrero
ay bumoto rin ng Kamara sa plenaryo na i-archive ang 3 naunang reklamo na inihain noong Disyembre. Inihayag pa ni Abante na nababahala ang Kamara sa mga bagong rekisitos na ipinataw ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment na wala naman sa umiiral na batas. Umaasa naman ang Kamara na sa oras na maitama na ang mga katotohanan ay makakabuo ang Korte Suprema ng iba at mas makatarungang konklusyon. Samantala, desisyon ng Korte Suprema, hiniling ng ilang senador na igalang pangunahing problema sa bansa mas dapat natutukan sa 20th Congress. Narito naman ang report ni Conde Batak. Conde. Umapel ang ilang mga senador sa lahat na igalang ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano, bagamat legislatibo ang nagsasagawa ng impeachment proceedings, mandato naman ng Korte Suprema na i-interpret ang batas at ang konstitusyon at kabilang dito ang rules of impeachment. Dagdag pa ni Cayetano, kung may tanong kung tama ang proseso ng impeachment tulad ng mga isinampang kaso at kung may jurisdiksyon, ito ay mandato naman ng Supreme Court. Umaasa naman si Senator Christopher Bongo na magiging daan ang ruling ng Supreme Court para mas tutukan na ngayon ang pangailangan ng taong bayan, lalo na ang mga may hirap para sa pagbubukas ng 20th Congress. Iginit ni Go na maraming dapat na isabatas na panukala na dapat trabahuin ng Senado para mapabuti ang serbisyo at programa ng gobyerno, lalo ngayon na maraming mga kababayan ang apektado ng malawakang pagbaha dulot ng sunod-sunod na mga bagyo. Para sa SONA 2025, ako po si Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Oras, 1 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, pumalo na sa 4.5 milyong katao, katumbas ng 1.3 milyong pamilyang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng bagyong Krising, Dante at Emong, gayon din ang habagat. Umakyat naman sa 30 ang bilang ng nasawi na karamihan ay dahil sa pagkalunod habang ang iba naman ay nakuryente. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Officer in Charge Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, posible pa itong madagdagan kapag natapos na ang proseso ng verifikasyon sa iba pang mga biktima. Sa datos ng OCD, mahigit 4,500 na barangay sa buong bansa ang naapektuhan na magkakasunod na kalamidad kung saan 55,000 na pamilya o katumbas ng 200,000 na katao ang pansamantalang tumutuloy sa 2,000 evacuation centers. Sa mga evacuees, mayorya ay mula sa NCR, Central Luzon, Calabarzon, Ilocos Region at Mimaropa. Pagpapanagot kay Vice President Sara Duterte, hindi tatantanan ng mamamayan. Detalye naman sa report ni Grace Mariano. Grace. Tiniyak ni ACT Church Party List Representative Antonio Tino na hindi tatantanan ng mamamayan ang pagpapanagot kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa umano'y winaldas na confidential funds. Bunsod dito iginit ni Tino na panandalian lamang ang pagbubunyi ngayon ng Vice Presidente. Mensahe ito ni Tino kasunod ng pagdeklara ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Lubos na nakakadismaya para kay Tino ang pasya ng kataas-taasang hukuman dahil ipinapakitaan niya nito na ang hirap talagang magpanagot ng korap sa Pilipinas. Dagdag pa ni Tino, ang desisyon ng Supreme Court ay nagbigay din ng legal na basbas sa matagal ng pinagsisikapan ng Malacanang at Senado na hindi matuloy ang impeachment trial kay VP Sara. Lubos tayong nadidismaya sa naging desisyon ng Supreme Court. Ang hirap talagang magpanagot ng korap sa Pilipinas. Magiging legal basis ang desisyon na ito para sa matagal ng kagustuhan ng Malacanang at Senado na wag nang ituloy yung impeachment trial. Gayunpaman, hindi dapat magbunyi si Vice Presidente dahil hindi tatantanan ng mamamayan ang pagpapanagot sa pagkawaldas ng confidential funds. Yan po si Representative Antonio Tino. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Thank you, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na walang aasahang taas presyo sa bigas sa kabila ng pinsalang idinulot sa agrikultura ng bagyong Krising, Dante at Emong at ng habagat. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa,
Hindi naman ganoon kalaki ang nasira sa mga palay at maraming stock ng bigas ang bansa sa ngayon. Iniulat ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ang pinsala sa bigas, mais, cassava, high-value crops, pangisdaan, livestock and poultry at agricultural infrastructure sa bansa na lumobo na sa 1.12 billion pesos, nakatumbas ng mahigit 26,000 metriko toneladang dami ng production loss. Naapektuhan din ng sama ng panahon ang nasa mahigit 45,000 na magsasaka at mangingisda, maging ang mahigit 43,000 na hektare na agricultural areas sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Soc-Sargen. 774 Balita Ngayon. Sa atin naman, balitang sports. Sports ba to? Ay, hindi pala. Itinanghal po na winner by default si PNP Chief General Nicolas Torre III sa inilunsad na charity boxing match kahapon sa Rizal Memorial Coliseum. Makarang hindi sumipot si acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na nagtungo sa Singapore. Ay kay Torre nakarikom ng mahigit 300,000 pesos. Good job din to. 300,000 pesos na ticket sales sa mahigit 16,000 or 16 million pesos na donasyon at 4.2 million pesos na in-kind donations ang charity match. Kasunod dito, tiniyak ni Torre na ang mga donasyon ay ibibigay sa DSWD at Philippine Red Cross. Samantala sa isang podcast, inihag naman ni Mayor Baste na available na siyang harapin si Torre sa Martes. Gayunman, sinabi ni Torre na hindi na siya interesado pang harapin ang alkalde sa panibagong boxing match. Ibinahagi naman ni Mayor Baste sa social media ang kanyang travel authority patungong Singapore na inaprubahan ni DILG Secretary John Vic Rimulya noon pang July 20. Nakasaad sa travel authority na pinayagan ng DILG si Mayor Baste na bumiyahe patungong Singapore mula July 25 hanggang July 29. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 7:04 na umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, nagpatupad ng suspensyon ng klase at liquor ban ang Quezon City LGU. Kaugnay ng isasagawang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Sa inilabas na executive order ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, nakasaad ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa lungsod ngayong araw ay dahil sa inaasahang pagsasara ng ilang kalsada bunsod ng gaganaping SONA sa Batasang Pambansa Complex. Samantala, epektibo na simula kaninang alas 12:01 ng madaling araw ang liquor ban sa lungsod na tatagal hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Layo ng liquor ban na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko sa araw ng SONA at papatawan naman ng kaukulang parusa ang mga lalabag batay sa umiiral na batas. 774 Balita Ngayon. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang ating update sa foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 56 pesos and 67 centavos. Habang nasa 66 pesos naman ang 57 centavos ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 76 pesos and 57 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 11 centavos habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotoy. Hatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi July 27, 23, 40, 38, 39, 50, at 42, kung saan walang nanalo ng 267,812,434 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 1, 33, 34, 11, 39, at 22, kung saan wala ding nakapag-uwi ng 43,9,332 pesos and 60 centavos na jackpot prize.
Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, bagong semiconductor design na maaring makapagpababa ng halaga ng terahertz technology na develop ng mga scientist. Ito ang balitang hatid sa atin naman ni Rose May Miranda. Rose May. Umaasa ang mga siyentipiko mula sa University of the Philippines Diliman na magpapababa sa halaga ng terahertz technology ang bago nilang idinisenyo na semiconductor na ginagamit para sa iba't ibang purpose mula sa medical imaging hanggang sa high-speed wireless communication. Ang bagong disenyo para sa mga semiconductor component para sa terahertz technology ay pinakilala ni Cyril Salang, Arnel Salvador, Armando Sumintak at Elmer Estacio mula sa UPD College of Science at ni Joselito Moldera ng RIKEN, isang National Scientific Research Institute sa Japan. Tampok sa kanilang natatanging disenyo ang hindi tugmang buffer layer, isang material na malaki ang pagkakaiba ng atomic structure na tinatawag na lattice constant sa substrate na nasa ibaba at epitaxial na nasa itaas naman. Bagamat karaniwang humahantong sa mga depekto o poor performance ang hindi pagkakatugma ng buffer layer, ang naimbento ng mga siyentipiko ay nagresulta sa mga dekalidad na layer na nagpe-perform ng kasing husay o mas mahusay pa kaysa sa tradisyonal na mga material na ginagamit sa mga terahertz emitter. Sinabi ni Salang na naaprubahan na ang kanilang patent application kaugnay sa kanilang semiconductor design na nangangahulugang kinikilala ng originality ng kanilang imbensyon. Maliban sa medical imaging, ginagamit din ang terahertz technology sa security screening, product inspection at space communication. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shuttle 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, soil tiles mula sa Pilipinas, tampok sa Philippine Pavilion sa Venice Architecture Biennale. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Binuksan ng Philippine Pavilion ang mga pinto nito sa publiko sa 19th International Architecture Exhibition La Biennale de Venezia sa Italy, na may exhibition ng pinamagatang Soil Beings o Laman Lupa. Ang exhibition na binuo ni Renan Laruan at nagtatampok sa gawa ng German-Filipino artist na si Christian Tenefrancia Ili, ay naglalayong hamunin ng mga tradisyonal na pananaw sa arkitektura sa pamamagitan ng pagpapakita ng lupa, hindi lamang bilang isang material, ngunit bilang isang dinamiko at buhay na nilalang. Nasa gitna ng exhibition ng terrarium, isang installation na ginawa ni Edie at binubuo ng halos 1,000 soil tiles na kinuha mula sa iba't ibang landscape ng Pilipinas. Ang exhibit ay naglalayon din na pagyamanin ng higit pang reciprocal at ethical relationship sa mundo na nag-aanyaya sa mga arkitekto, designers at sa publiko na makisali sa lupa bilang aktibong kalahok sa paghubog ng ating kapaligiran. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shuttle 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, ngayong petsa nirelease ang debut single ni Kylie Minogue na dance pop version ng awiting Little Eva. Ano ang kantang ito ating alamin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, July 28 taong 1987, nilabas ang debut single ng Australian actress na si Kylie Minogue na pinamagatang The Locomotion. Ang awitin na isinulat ng American songwriters na sina Jerry Goffin at Carole King at unang nilabas ang R&B singer na si Little Eva noong June 1962. May 25 taon bago ito nirelease ni Kylie na isa ng dance pop version. Agad na nanguna sa Australian pop charts ang The Locomotion sa loob ng 7 linggo, habang umabot naman ito sa number 3 spot sa US Singles Chart. Ang tagumpay na kanta na sumikat sa iba't ibang bansa ang nagdala kay Kylie ng isang recording contract sa London-based production trio na PWL Records na nag-produce ng kanyang debut album hanggang sa kilalanin si Kylie Minogue bilang most successful Australian female artist of all time. Noong 1988 ay napasama ang The Locomotion sa track ng debut album ni Kylie na may kaparehong titulo.
Isa ring malaking tagumpay ang naturang debut album ni Kylie Minogue na pumasok sa top 5 music chart sa United Kingdom, United States at Canada. At ang version din ng Dalaw Commotion sa naturang track ay lumabas din sa 1988 film na Arthur 2 on the Rocks na pinagbidahan ni na Dudley Moore at Liza Minnelli. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki sa China nakalunok ng kutsara sa labis na kalasingan. Ayan. Ang balitang kakaiba ay hatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Magandang umaga din sa iyo, binibining Darlene Olanio at Ginoong Albert Santiago sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Mga minamahal kong kababayan. Oh. Ay, Parang magtatalumpati si Doc Justin kasi ngayon. Sona vibe daw ngayon eh, sabi ni Doc Justin. Sige nga, basahin mo yan na Sige parang nga. nagsusona ka, Doc Justin ha. Sige, game. Hindi akalain ng isang 29... Hindi, balita talaga yung tono eh. Hindi akalain ng isang 29 anyos na lalaki sa China sa kutsara pala ang dahilan ng pananakit ng kanyang tiyan. Kwento ng lalaking tinukoy sa pangalang Yan na siyang nagpatingin sa doktor nung karanas siya ng pananakit ng tiyan. Masakit ang tiyan ni Yan. Ito ang hinala niya na dulot ito ng plastic na posibleng nakain niya mula sa isang take-out meal. Nang sumailalim sa pagsusuri, doon natuklasan ng mga doktor na hindi plastic kundi ceramic coffee spoon. Nako, ang nakabaon sa kanyang duodenum, sa bahagi ng kanyang isang small duodenum ba ito sa bahagi ng kanyang small intestine. Delikado ang posisyon ng kutsara, Darlene, sa loob ng katawan niyan dahil mga maling galaw niya ay maaaring matusok ang kanyang intestine na posibleng humantong sa pamamaga at pagdurugo. Nang maipaliwanag ng doktor kaya ng kanyang kondisyon, doon din naalala niya na ang nangyari sa kanya noong nagbabakasyon sa Thailand noong January. Ayon kaya sa labis na kalasingan, sinubukan niyang gumamit ng coffee spoon para masukas siya. Kinumagahan, inakala niyang panaginip lamang ang lahat at nagpatuloy sa kanyang normal na pamumuhay. Kailan lamang ay sinailalim siya sa endoscopic surgery, pero nabigo ang mga doktor sa unang subok na alisin ang kutsara dahil sobrang dulas nito. Ceramic nga no? Buti sana kung medyo, baka pwedeng gamitin ng magnet. Pero sa pangalawang subok ay nagtagumpay din sila gamit ang ibang pamamaraan. So anong lesson natin dyan, Doc Justin? Ang alak talaga ay, alam mo, hindi man natin masisi yung iba, Darlene, no? Minom ng alak para makalimot pansamantala, no? Para mag-relax. Kasi ang alak, yan eh, para sa kasiyahan, para sa kalungkutan. Hindi para sa ganitong mga kadelikaduhan na ito. So parang dapat, yung uminom magtira ka, pero magtira ka na nasa katinuan ka pa. Na yan, tama. Oo. Kasi yan ang problema sobra inom ng alak, siyempre, di ba, delikado. Ang iba ang alak nilalagay sa tiyan. Hindi sa utak niya. Okay, sige. Ako, bawal mag-inom ngayon sa Quezon City. May liquor ban. Ako si Doc Justin. Just na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balita ang kakaiba. Grabe naman to, ceramic. Oo, naku. Hay, ingat. Uy, yung mga kabataan bantayan din ho ninyo kasi may mga ganun din. Di ba, may mga batang naglalaro sa tabi-tabi. Baka ganito mangyari, wag naman ho sana. Kaya, bantayan pa rin yung mga maliliit na chikitings. Lalo na yung mga choking hazard, yes, no? Opo. So, dapat ilayo po yan kung mayroon po kayong mga maliliit na chikiting sa inyong bahay. So yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, July 28, 2025. Kami po yung tagapagbalita, Darlene Olanio. At ako naman, si Albert Antibo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.